Ang Diyos ay purihin natin at pasalamatan. At alam ko na lahat tayo ay pinagpala sa buong linggong ito at kahit naman po hindi puro tagumpay, meron pa rin kami po na pinibigay sa atin ng Diyos. Pero hindi po natin dapat damdamin yun dahil may ibang paraan ng Diyos para ibigay natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. Sa oras din na ito ay muli natin pupurihin ang Diyos upang siya'y pasalamatan at itaas natin ang Kanyang pangalan. Kaya at tayo ay tumayo para siya ay purihin at pasalamatan. So, purihin natin na ikaw ang tunay ng Diyos para sa ating pupuling. Okay.
ang buong puso para purihin siya. Dahil dito ang araw na ipinigay niya para siya ay pasalamatan. Kaya tinatawagan ko na po ang ating sublider si Sister Joyce. Thank you to our beautiful MC. Good morning po sa ating lahat. Bakit yung iba nakasimangot? Patingin naman ng matamis na ngiti. Ayan, so kitang-kita sa inyo yung blessed na blessed tayo. Amen po ba? Kumusta ang ating New Year? Sino dito ang gumawa ng New Year's resolution niya or goals for this year? Sino po? Wala? Or hindi nagsulat pero nasa isip lang, parang ako lang. Okay, so dapat isa sa New Year's resolution natin or goal natin for this year is sana hindi tayo umabsent every Sunday, no? Sana ma-perfect natin yung attendance. Amen! Amen! So, alam ko po na handang-handa na natin ibigay yung kataas-taasang papuri para sa ating Panginoon. So, sabi niya nga sa Isaiah chapter 43 verse 21, sabi niya dito, "The people whom I formed for myself, that they might declare my praise." So, alam ko po na ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang paraan para ibigay yung papuri para sa ating Diyos na buhay. So, let us go na maibigay natin the best para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo yung best na papuri para sa ating Diyos. Ayan. So, isang mga malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. All praises belong to you, God. Every praise is to
Hallelujah! Purihin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Come on, church, patuloy po tayo mag-focus sa ating Panginoon. Let us desire for His presence. Because I believe that God is here in our midst. Yes, Jesus. Thank you for your righteousness, Lord. Thank you for your love. I worship you in this place. When the stage is burnt tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense. I'm on my knees, and I will lay down my life. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. To God I know, righteous and holy is you. To God I know, faithful and true. To God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. To God I know, Lord of the seasons. To God I know, strength and weak. To God I know, your heart is within me. As you are, so are we. When the stage is burnt tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense. I'm on my knees and I will lay down my life. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. Yes, it's all because of you. All because of you. Because I know, righteous and holy. Because I know, faithful and true. Because I know, the power of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. To the light of the sea. To God I know, strength and weak. To God I
praise the Lord intended by Sister Roxanne. So, alam ko na napakasarap ang puri sa ating Panginoon, kaya tuloy pa rin ang ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabatian mo. So, alam ko na sabi na tayong mayakap ang ating mga kapatiran, kaya ngayon po lahat ay tumayo at batiin natin sila ng napakaganda umaga kapag parang
Narito po, Panginoon, ang aming handog. Hiniling po namin sa inyo na ito inyong pagpalain, petisyonan at magsilbing magagamit namin ito sa paglago ng aming iglesia at iba pang misyon ng aming church. Lord, dalangin po, Panginoon, na naway pagpalain mo lahat ng mga pinagkukunan namin ng aming ikinabubuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. So, alam ko, dito na sa pastor. Kaya, sa oras na ito ay, tayo pong lahat ay, humarap na tayo ng pinakamagandang komportable upuan para makinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya, tinatawagan ko na po ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor David A. Masantos siya kapusan at siya namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pumili ng Diyos sa pagbibigay na naman sa atin ng pagkakataon upang makadalo, kapurihan ng ating Panginoon at pasalamatan siya. At higit sa lahat, makinig ng kanyang mensahe. Kaya mga kapatid, umupo na po tayo sa komportabling upuan at tayo na po ay darako sa mensahe ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang tema natin, the Church Membership Covenant. Ito po yung nanggaling sa national na dapat lahat po ng miyembro ay alam niyan. Kaya taon-taon ay dapat isesermon yan. Kaya nung last ay hindi ko nagawa pero nung 24 ay nagawa ko. Pero ngayon sabi ko maganda na unang-una pa lang ng buwan ng taon ay dapat magkaroon po tayo niyan. The Church Membership Covenant o ang pakikipagtipan ng mga miyembro sa simbahan. Katulad nito, Balangay Foursquare Gospel Church. Mga kapatid, bawat isa na mananampalataya, lalo na yung mga miyembro, ay dapat bilang miyembro ay mapangalagaan niya at maingatan niya yung kanyang simbahan. Kaya iisa-isahin po natin mga kapatid. Ang una po, sabi po diyan, I will protect the unity of my church. Pangangalagaan ko at iingatan ang pagkakaisa ng aking simbahan. Napakalaga po mga kapatid na bilang miyembro ng Foursquare Church, lahat tayo ay mapangalagaan natin at maingatan yung pagkakaisa natin dito sa church as body of Christ. Sige na, palabasin mo. By acting in love toward other members. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng aking pagmamahal sa lahat ng miyembro. Mapapangalagaan po natin ang church at maiingatan natin yung pagkakaisa natin dito sa pamamagitan ng pagpapakita, pagpapadama ng pagmamahal sa lahat ng miyembro. Kaya nga mga kapatid, dapat ang church ay walang mataas at walang mababa. Pantay-pantay kasi ang Diyos, ang pagtingin po niya sa tao ay pantay-pantay. Kailangan maipakita, maipadama yung pagmamahal natin sa lahat ng miyembro. Sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 22, sabi po diyan, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos-puso ang inyong pagmamahalan. Ang ganda yung sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat. Nawa daw ay maghari sa atin yung tapat. Ibig sabihin, pag tapat, totoo.
tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. At sabi niya, dapat maging maalab at taos-puso yung pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, naway maghari yung pagmamahalan. Nung sunod-sunod yung problema natin dito sa church, nasubok tayo kasi katapusan ng December, pag yung buwan ng December ay mayroon po tayong hinarap na problema na napakabigat. 2 problema. Inabutan ng January. At talagang napakahirap yung pinagdaanan natin. Itong mga kasama ko na pumupunta para ayusin yung mga problema, lalo na si Marjade, sabi ko sa kanya, gusto kong makita mo lahat. Kasi ang magpastor, ang miyembro ng isang church ay hindi po madali. Hindi po basta-basta. At sabi ko nga sa kanya, bilang isang pastor, kahit problema ng lahat, magiging problema mo. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, yung sermon ko, first Sunday at saka second Sunday, ay inireveal sa akin ng Panginoon yon kasi ang hirap talagang humarap sa problema. Pero sa totoo lang, may mga problema na maiiwasan kung inaayos natin ang ating mga buhay. Kasi bilang Kristiyano, lalo't pagpastor, magiging problema mo talaga yung problema ng iba. Magiging shock absorber ka ng lahat ng bigat. Alam niyo sa sasakyan, yung shock absorber, yung bigat ng sasakyan at kahit medyo malubak siya, ang trabaho ng shock absorber ay siya yung nag-a-absorb ng impact, yung biglang pagbagsak, sasaluhin niya para hindi pa rin naaapektuhan yung nakasakay. Kaya shock absorber. Napakahirap pala. Pero mga kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon eh. Pagpapakita ng pagmamahalan, pagpapakita ng pag-iibigan, tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Mga kapatid, sa pamamagitan nun, mapapangalagaan natin ang pagkakaisa sa ating simbahan. Pangalawa, by refusing to gossip. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa masasamang pananalita. Kaya bilang miyembro ng Balangay Foursquare Church, bilang miyembro ng Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, ay dapat ingatan natin yung ating pananalita. Kailangan umiwas tayo sa masasamang pagsasalita. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, lalo na nung planning, mga kapatid, ang pinakamahalaga na maipakita natin sa komunidad, sa mga hindi pa mananampalataya, ay yung magandang testimony ng buhay natin. Kasi kahit hindi tayo nagsasabi sa kanila, nakikita nila. Hindi ko makalimutan yung nangyari kay Bai Riming. Sino yung mga nauna rito na inabutan si Bai Riming? Nanay ni si Mirna. Abutan mo pa Mary Ann, di ba? Yuli. Alam niyo ba kung bakit napunta dito sa church si Bai Riming? Matagal po siyang nung humina na saka tumigil sa paglilingkod. Pero nung makalakasan niya, kaya ang dami niyong makikita sa mga picture noong ang church pa natin ay Kawayan, lagi siyang nandoon. Nagpabaptize din siya. Pero ito yung testimony niya. Ito yung nakita ko kaya ako naingganyo. Para bang contagious Christianity, yung bang nakakahawang Kristiyano. Ano ba yung nakakahawa na naakit siya? Kasi sa inyo, masaya kayo eh. At saka ang ganda ng samahan ninyo. Yan ang testimony ni Bai Riming. Kaya siya pumunta rito sa church. Kaya siya
naglingkod sa Panginoon. Dahil sa nakita daw niya ng magandang testimony ng mga kapatid, yung magandang samahan, yung masaya. Kaya nga mga kapatid, iwasan po natin. May isang church, medyo sa bawat church naman ay talagang mayroon tinatawag na barometer, Madam Mary Joy. May isang church, talagang medyo matagal na siyang Kristiyano, nagpabaptize na, pero talagang pagdating dito talaga, iba. Medyo malabirya talaga. Pag may ayaw siya, talagang nagre-react kaagad. Hindi mo makita yung pagpapakumbaba, yung patience, hindi mo makita. Nagre-react kaagad. Maliit na bagay, umbarong. Isa no bimarong, pag nagtampo, hindi na ako pupunta sa church na yan. Babalik na ako sa dati. Laging ganon. Nanonood si Madam Rita, alam niya ito. Sabi ni Madam Rita, Paul yan yung labat, pastor. Agaw natin sa kay bulan, duay bulan. Pero untong buka, kin, ang bail ba church? No, bimarong lalamat na talagang medyo mabarong. Matampuhin talaga. Kasi may edad na eh. Pero alam ko naman na yung mga may edad dito, hindi naman matampuhin. Pag nagtampo na naman, kahit maliit na bagay, kahit binibiro lang siya, nagtatampo. Tapos sasabihin niya, ang nakakalungkot, sinasabi pa niya sa mga unbeliever na hindi na ako pupunta sa church na yan. Sinong napapahiya? Tapos mga kapatid, sa totoo lang, ilang buwan lang, bumabalik sa church. Hanggat tumagal na rin ata siya ng 9 na taon sa church na yon. Tumagal siya ng 9 na taon. At hanggang ngayon, nandun pa rin. Pero sabi ko sa mga leaders, sa mga kapatid, alam nyo nang ganyan ang pagkatao niya. Kaya, kasi talagang sensitive. Biruin mo lang, ay talaga, aalis na yan. Parang hindi mo makita yung pagbabago. Pero nananampalataya ako sa Panginoon na balang araw ay magbabago din siya. Yun ang prayer ko. Pero mga kapatid, iwasan po natin yan. Yung masasamang pananalita. Kasi, katulad nung sinabi ko sa inyo, kinakain din niya yung sinasabi niya. Sa mga aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 20, sabi po diyan, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ingatan po natin yung ating bunganga, yung ating labi, yung ating dila. Ingatan po natin. Huwag tayong gumamit ng masasamang salita. Alam nyo, kapag sa Pangasinan, nunibulos tila, agtila nababawi. At alam nyo ba na ang isa na sukatan ng maturity ng tao, yung sinasabi. Alam nyo ba yung mga tahimik na tao, yung mga hindi masyadong masalita, yun yung mga wise na tao. Yun yung mga marurunong. Bibihira kung magsalita, pero pag nagsalita yan, wow, mapapahanga ka. Kaya nga mga kapatid, ingatan natin yung ating labi. Sabi niya, lagi ninyong sikapin. Ibig sabihin, yung lagi ninyong sikapin, gagawin natin ang lahat ng paraan. Pagsikapan natin na kapag magsalita tayo, ay angkop at makakabuti sa mga nakakarinig at mapapakinabangan ng mga nakakarinig ito. Pangatlo, by following the leaders. Sa pamamagitan ng pagsunod ko sa mga namumuno.
sa mga Hebreo, Kabanatang 13, talatang 17, sabi po diyan, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Mga kapatid, pagpapasakop sa mga namamahala. Mga kapatid, salamat sa Diyos kasi ang Balangay Church, isa sa church na napaka-humble. Pag nagmi-meeting kami, ito yung lagi kong testimony. Alam ni Madam Maricarian, sabi ko sa kanila, yung mga co-pastors ko, ito ang pinagpapasalamat ko sa Balangay Church. Ang tataas ng kanilang pinag-aralan, may mga doktor, may mga master teacher, pero yung submissive yung spirit nila. Kahit yung sitwasyon ko, narating ko, ay talagang grabe yung pagpapasakop. Yun ang testimony ko lagi. At salamat sa Diyos. Kasi talagang ito, mapapatunayan ito mga kapatid, yung pagpapasakop ng bawat isa sa atin sa namumuno. Purihin ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, salamat, maraming salamat sa inyo sa lahat ng support, sa lahat ng sakripisyo ninyo. Kasi narating natin, itong kinalalagyan natin ngayon sa Balangay Church, narating natin yung kalagayan natin sa district kung anong posisyon po natin, sa division natin, pero nangyari ang lahat ng yon dahil sa pagpapasakop ng bawat isa sa atin. At hindi ninyo kinwestiyon. Ni minsan walang kumwestiyon sa akin sa pamamahala. Nandun yung pagpapasakop. At ito yung nais ng ating Panginoon mga kapatid. Ulitin ko po, I will protect the unity of my church. Pangangalagaan ko at iingatan ang pagkakaisa ng aking simbahan. Yun po yung covenant natin sa church na ito. Pangalawa, I will share the responsibility of my church. Makikiisa ako at makikibahagi sa lahat ng gawain ng aking simbahan. Purihin ang Diyos. Bawat isa na miyembro, kailangan po tayong makiisa at makibahagi sa lahat ng gawain. Pero salamat na naman sa Diyos. Kasi pag dito sa Balangay, hindi problema yon, mga kapatid. Maalala nyo nung nagkaroon tayo ng anniversary? Nag-anniversary tayo nung nakaraan, mga taon, nung nandito na tayo. After nang naayos yung church, nag-anniversary tayo. Pero doon pa lang sa anniversary, sa planning, lalo na pag mag-ambag-ambag, di ba? Mayroon tayong target na amount. Pero nung anniversary natin, tapos yung pledge natin, yung mga pangako natin, sumobra tayo. Sumobra tayo doon sa target na amount. Sumobra lahat, sumobra yung pagkain, lahat ng hinanda natin, sobra. Tapos, sumobra pa yung pera. At nung sabi ko ay, anong gagawin natin dito sa sobra? Pastor, idagdag nyo na lang doon sa fund ng building natin. Laging may pasobra. Parang yung ribis ko na laging may pasobra. Ganon kayo magmahal. Ganon kayo ka-responsable. Ganon kayo nakikisa sa bawat gawain ng ating church. At salamat sa Diyos, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa inyo. I will share the responsibility of my church by praying for its growth. Sa pamamagitan ng pananalangin upang lumago. Kaya nga, salamat sa Diyos mga kapatid. Alam ko, yung
sa prayer meeting, may mga dumadalo, sa Don Watts, may mga dumadalo. At alam ko na sa personal prayer ng bawat isa sa atin, lagi niyong isinasama yung church natin. At salamat kasi ang daming nananalangin sa akin. Salamat sa Diyos. Sa unang mga taga Tesalonica, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, sabi po diyan, mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Tesalonica, ang mga hinirang ng Diyos, hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y kasama kayo sa aming mga dalangin. Wow, ang ganda, no? Alam nyo, sa early church, napakabilis yung growth nila. Lumaganap yung ebanghelyo. Maraming naligtas sa pamamagitan ng mga naunang pananampalataya. Pero alam nyo ang sekreto nila? Yung isinasama nila lagi sa panalangin. Yung mga miyembro, yung church, yung gawain, yung pastor nila. Kaya, mga kapatid, lagi nating ipanalangin yung ating church na mas lumago pa. Salamat sa Diyos kasi taon-taon, gumagawa po ako ng evaluation. Nakikita ko na hindi man ganun kabilis, pero mayroong growth. Hindi naman stagnant. At pero ang higit sa lahat, mabilis at mataas yung growth natin patungkol sa pananalapi. Alam nyo ba na yun ang pinakamahirap na parte? Yan po masusubukan yung growth ng tao, yung maturity. Pero yun ang pinakamataas sa atin. Kaya kilala ang Balangay Church na ay pagbalangay, hindi problema ang pera. Dahil grabe yung support natin sa national, sa district, at saka sa division natin. At maging dito sa church. Grabe yung support. Kaya ipinapahatid ko rin ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo. Dahil sa mga problema ng church, problema ko, problema ng church natin, pero nandun yung cooperation ng bawat isa sa inyo. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, ang dami nating natutulungan na talagang in need. Yung gipit talaga, yung kailangan, yung may mga emergency, hindi po tayo nahuhuli. Salamat sa Diyos. I will share the responsibility of my church by praying for its growth. Sumunod, by inviting the unchurched to attend. Isa daw na makikiisa tayo at makikibahagi sa gawain ng ating simbahan ay sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga hindi pumupunta sa church, sa mga hindi pa mananampalataya para umaten. Isang napakaganda po sa Katuray Church, mas mabilis talaga ang growth nila doon compare dito. Pagdating sa spiritual. Kasi po mga kapatid, yung church, alam nyo naman kung gaano kahaba, mas mahaba dito, makitid lang ng konti, pero napakahaba talaga. Alam nyo ba na pag nandun ka ako sa stage, ang layo nung dulo. Pero sa ngayon, halos puno yung church. Halos puno yung church. Gumawa kami ng plan noong katapusan ng December, katulad dito, ginawa natin January 2. Sana plano ng church sa spiritual ay each one win one, tapos yung pag-iimbita, house to house, distribution of the tracts. Alam nyo ba na first Saturday ng taon, ginawa nila agad. At nung nakaraang linggo, ito po yung nangyari. Nagulat ako, bakit ang daming tao?
Yung pala lahat ng nagbahay-bahay sila, binigyan ng trucks, inabot nila, nasiran ng gospel, inimbita sa church. At yung naimbita nila na bago talaga, kung hindi ako nagkakamali, mga 12 agad. First Saturday lang ng taon na lumabas sila. May bunga agad. At ito yung sinasabi ko kung bakit mabilis ang growth doon compare dito sa atin ay yung inviting the unchurched to attend. Kaya sabi ko sa kanila, pangalagaan ninyo ang inyong testimony. Kasi hindi kayo makakahikayat kung may makita silang negatibo sa buhay natin. Kaya nga, yung buhay natin is a life testimony. Makikita nila si Kristo sa buhay natin. Kasi, ay ba't ako pupunta dyan lamlamang iramang uuman? Hindi naman sila nagbabago eh. The same yesterday, today, and forever. Yung ugali nila, ganun pa rin. Pero ang maganda mga kapatid, bakit marami silang naiimbita? Maraming pumupunta sa church. Yung life testimony. Kaya ngayon ang pangalagaan natin, katulad doon kanina. At maganda yan mga kapatid. Dito sa Balangay, ang isa na goal din natin, spiritually, ay it's one win-one, katulad sa kanila. Distribution of drugs. Pag-iimbita sa mga hindi mananampalataya para pumunta dito sa. Pero salamat dahil nakikita ko rin na may mga ilan dito na talagang sa pamamagitan ng pag-iimbita din. Kaya nga, kailangan po tayong makibahagi mga kapatid. Sa Lucas, Kabanatang 14, talatang 23, sabi po diyan, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Ito po yung talinghaga sa isang kasalan. Nasabi ng yung hari na magkakaroon ng yung ikakasal yung anak niya, pumunta ka sa mga tao, imbitahan mo sila. Pero nung inimbitahan, nagbigay ng invitation, dumating yung araw ng okasyon, walang pumunta. Kaya sabi nung hari sa kanyang mga alipin, puntahan mo at pilitin. Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, yung maraming tao, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Alam nyo ba mga kapatid, anong sabi diyan? Upang mapuno ang aking bahay. Alam nyo ba, lagi kong sinasabi, napakahalaga sa Panginoon. Yung pag Sunday service, church Sunday, ay nandito tayo sa kanyang templo. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Kailangan po nating imbitahan, sabihin yung pagmamahal ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya. Sumunod, by warmly welcoming those who visit. Sa pamamagitan daw ng mainit na pagtanggap ng mga bisita. Nung meeting namin, mayroon po akong in-appoint na ano yung nandyan sa usher. Sabi ko, Sister Jane, iba yung aura mo eh. Pagdating sa welcoming ay talagang may dating ka. Kaya ikaw na lang yung sa welcome, sabi ko. Kasi si Jane, pag may bago, kilala ko siya eh. Talagang effective siya doon. Kahit hindi niya kilala, hi! Sabi niya dyan sa kalsada. Talagang yung mga tao, kahit may ginagawa, napapalingon. Kaya sabi ko, effective ka dito. Dapat ganun. Mainit na pagtanggap. Minsan, kinwestiyon po ako, bakit ganito, Pastor, walang usher? Bakit, Pastor, pag may pumapasok, yung mga membro parang hindi mainit yung pagtanggap. Alam mo ba na yan ang nature ng balangay? Masyadong mahiyain. Pero sana mabago na tayo. Kaya Jane, umpisahan mo, ikaw yung
yung dapat yung spirit mo ay matransfer na ganun din sila na lahat ng makita mong tao, hi, hello, kumusta kayo? Ganun talaga siya. Pag napapadaan niya, naka-e-bike, kahit sinong makita, kahit magbubuti nga yung hi, hello, hanggang doon sa duplak, kilalang kilala na siya. Kaya nga sabi ng auntie namin, alam mo, pwede kang kumandidato, magkagawad, sabi niya. Kasi laging ganun, parang politician. Pero dapat ganun mga kapatid, mainit na pagtanggap. Kasi sa totoo lang, ay pag pumunta rito, tapos hindi natin hinaharap, wala. Hindi na siya babalik. Kaya dapat, yung bang pag may bisita tayo, talagang, ay babalik ako doon. Kaya nga isa yun na pinaplano po natin. Magandang bumalik doon kasi grabe yung pagtanggap nila eh. Hindi lang yun, pag malamig, mayroon pang pakapi sila. Dapat magpapakapi din kayo pag may bisita. Talagang bigyan yung mainit na pagtanggap. Sabi po sa mga taga-Roma, Kabanatang 15, talatang 7, meron po akong kwento mga kapatid bago ko basahin yan. Alam nyo ba na sa Season Church, kila Pastor Arnel, kung bakit gano'n na lang yung growth? Napuntahan natin, di ba, Doc, nung namatay si nanay niya. Grabe. Bukid yun, gitna ng bukid. Pero grabe, halos mapuno yung church. Nung siya pa yung nagpapastor doon. Grabe talaga. Pero saan nanggagaling ang tao? Oo nga sabi niya sa akin. Bukid, gitna ng bukid. Pero, ang daming tao pag dating ng Sunday. Isa na sekreto nila, meron silang parang pantry na pag may bisita, talagang pinapamirenda, pinapakape. At saka ang ginagawa ni Pastor Arnel, kaya gano'n na lang, binabalik-balikan. Talagang, meron sila kasing parang camera, video na tinitignan yung mga medyo natutulog, nakakatulog, siguro inaantok. Kaya sineserban nila ng kape. Pag nandyan sa upuan, talagang binibigyan nila ng kape. Kaya bumabalik-balik. Sabi ni Pastor Arnel, naiintindihan ko naman sila kasi mga magsasaka yun. Mga pagod yun. Alam nyo ba na yung mga pagod na tao, katulad ko, yung pagod ka sa bukid, pag umupo ka at wala kang ginagawa, talagang aantungin ka. O, tignan nyo si Brother Lino, di ba? Kasi napakasipag niya. Yung mga ganon talagang binibigyan ng kape, isa-isa. Isa-isa yan, binibigyan ng kape. Kaya, Madam Maricar, paghandaan mo yan. Dapat magkakaroon tayo ng lalagyan ng yung coffee para yung mga bisita natin, yung mga miyembro, pag inaantok, pwede silang magkape dyan. Sa mga taga-Roma, Kabanatang 15, talatang 7, gusto nyo ba yon yung ipa-plus dyan, yung pag may natutulog, Alam nyo nung ginagawa yon, wala na talagang natutulog. Talagang attentive talaga. Hello, Pastor Arnel. Nasa Japan siya. Sigurado mapanood niya ito. Pero salamat doon sa magagandang nangyayari at patutuo ng Season Church noon. Sa Roma chapter 15 verse 7, sabi po dyan, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Diba? Wow! Napakaliwanag kung paanong kayo'y malugod. Alam nyo ba yung salitang malugod? Yung napakainit na pagtanggap, magandang pagtanggap. Sino tayo para tanggapin ng Panginoon ng ganun na lang? Kasalanan tayo. Maraming beses magkamali, paulit-ulit kung minsan. Pero sa kabila noon, malugod pa rin tayong tinanggap ni Kristo. Kaya anong gagawin natin? Tanggapin daw natin ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan, mahirap tanggapin talaga. Lalo na yung mga ayaw mong tao, normal yun. Pero, bilang mananampalataya ni Kristo, alam nyo ba na si Kristo mismo, hindi po siya namili.
Wala siyang pinipili. Pinahalagahan niya ang lahat. Kaya nga, ganun din dapat tayo. Pangatlo, mga kapatid, I will serve the ministry of my church. Paglilingkuran ko ang mga gawain ng aking simbahan. Paglilingkuran ko ang gawain ng aking simbahan. Una, by discovering my gifts and talents. Sa pamamagitan ng pagdiskubre ng aking talento at kakayahan. Naniniwala ako, mga kapatid, na lahat tayo, talented tayo. Lahat tayo ay mayroong kakayahan. Lahat tayo may talent, may abilidad, mayroong magagawa. Lahat tayo. Hindi ako naniniwala. Kagabi, pinanood ni Mrs. yung si Bernadette Sembrano na ang title ng documentaries ay Tao Po. Isa na in-interview ay yung yung pangalawa sa last, isa pong may kapansanan, naka-wheelchair. Bandang taas, malakas siya, pero sa baba, maliliit yung kanyang binti. Talagang hindi makalakad, naka-wheelchair talaga. Pero, alam nyo ba na doktor siya? Doctor of Medicine, doktora, pero hindi makalakad, naka-wheelchair. Nagda-drive ng 4 wheels. Hindi lang yon, weightlifter, parang si Heidelin Diaz. Yung nakahiga na ang bibigat yung dinadala niya. Yung kaya niyang is 90 kilos. Pero sa taas, ang ganda ng katawan, doktora. Anong ibig kong sabihin? Kahit anong kalagayan natin, mga kapatid, may larangan na magaling tayo at pwede nating gamitin sa ating Panginoon. Lahat tayo, hindi ako naniniwala, lahat po tayo may gift. Lahat tayo may talento, may abilidad, mayroong kakayahan at may magagawa. Katulad ng paglilinis ng church. Alam ko, maraming ang kaya nila noon. Paglilinis ng CR, pambilang na queue, walay tulungan niya, idan na kusal. Kasi isang pinag-usapan namin nung kwan, na ganun din dapat tayong lahat, magpapagawa tayo ng tolda na may bakal na tubo, yung 10, isang project ng church na ang title ay Damayan sa Namatayan. Kasi pag may namatay, alam nyo ba na sa panahon ng problema kung minsan hindi makapag-isip ng maayos yung namatayan. Kaya tayo na nasa maayos na kondisyon, walang masyadong iniisip, tayo dapat ang gumagawa as church. Kaya yun ang isang plano na magpapagawa tayo. Kaya nga nung time na kailangan nila doon yung nambulang na kusal. Tapos dineliver ko. Tapos dinala ko yung mga pinagawa kong tuunan para wala na silang problema. No, may trailer, pinilang ko labat 1.5 hours. Tama-tama, sabi ko, ang ganda nito Pinawisan ako. Exercise. At nung inano ko yung medyo nabawasan yung bilbil ko. Magandang exercise pala yon. Nakakatulong tayo, lumalakas pa ang ating katawan. Isa pong ministry po yon. Kaya nga i-discover natin, mga kapatid, kabataan, young people, kung minsan wala nang nagtatamburin. O mga adult, yung mga kabataan na malalakas ay kayang-kaya nila, medyo malalambot pa yung nila, di ba? Yung baywang. Alam ko kayong mga adults, kung mag-practice din kayo, Madam Marlita, pwede kayo tamburin. Kasi kung walang kabataan, di ba? Kung walang kabataan na magtatamburin para mapapurihan ng Panginoon, why not? Yung mga adult. Si Sister Ilby. Sister Loida. Kailangan nating i-discover, mga kapatid. Marami tayong magagawa. Pero ang challenge, mga kabataan,
Kayo na malalakas, kung kayang gawin ng mga matatanda, alangan naman napapahayag kayo na pabayaan yon, di ba? Kaya dapat linggo-linggo may nagtatamburin. Sayang yung talent ninyo. O, sa song leading, kumisan kulang. Yung maggigitara, magdadrum. Mga kapatid, Raisa, mayroon kang assignment. Paano pag mag-OGT ka na? Walang papalit sa iyo. Sabagay, si Marjed, kung wala si Raisa, di ba, nagdadrum si Marjed, pero na si Marjed, halos, kaya, dapat ma-develop. I-develop natin, mga kapatid, i-discover natin yung talent natin para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Marami po tayong pwedeng gawin, mga kapatid. Sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10, sabi po diyan, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Lahat po tayo may gift. Iba't ibang kaloob. Pero sabi niya, gamitin daw natin yung kakayahang tinanggap natin sa ikakapakinabang ng lahat. Para sa Panginoon, para sa lahat. Kaya huwag nating ipagkait yung kaya nating gawin, mga kapatid. Huwag nating ipagkait. Alam nyo ba na may kwento sa Biblia, minsan ang Panginoon naglakad papuntang sa lugar na yung pinagme-ministeryohan ng Panginoon. Dahil mainit ang panahon, mahaba yung lakaran, alam niyo naman noon, puro sa helicopter, kadilakad, medyo napagod ang Panginoon. At di ba pag naglalakad tayo ng mahaba, medyo bukod sa napapagod, ginugutom tayo. Nung natanaw ng Panginoon ang isang puno ng igos, at nung time na yon ay panahon ng pamumunga, ibig sabihin season, inaasahan niya talaga na meron siyang bungang mapipitas kasi nagugutom ang Panginoon. Pero nung dumating siya doon, umabot doon sa puno na yon, sumilong ang Panginoon, inikot para makahanap ng bunga. Pero ang nakakalungkot, napakalago yung puno, pero walang bunga. Anong sinabi ng Panginoon? Mula ngayon, hindi ka na mamumunga kailanman. Yung word na sa Biblia, sabi niya, inaasahan ng Panginoon. Diyan Pangasinan, ilaluan to, yawalay bungan na ala. Inaasahan niya na may bunga siyang makukuha para may pakinabangan. Pero wala. Kaya sabi ng Panginoon, sayang yung kinakain mong sustansya ng lupa. Mula ngayon, hindi na ka na mamumunga kailanman. Bumalik sila kinabukasan at nadaanan yung lugar na yon. Sabi ng mga alagad, Panginoon, di ba yun yung puno na sinumpa mo? Nakita nila, natuyo agad. Huwag po nating antayin, mga kapatid. Maraming inaasahan ng Diyos sa atin. Yung mga gitarista, marunong mag-drum, marunong magtamburin, lahat tayo. Marunong maglinis, marunong magbahagi ng salita ng Diyos. Iba't iba yung kaloob na nasa atin. Pero sana gamitin nating lahat. Ang body, katulad ng katawan natin, inilarawan ang katawan ni Kristo. Yung church, na ang church ay parang body ng katawan ng tao. Mayroong mata, may ilong, may kamay, may paa, may ulo, may tainga, lahat kompleto. Pero mapapansin ninyo na yung parte ng katawan ng tao ay nagpapangsyon lahat. Nagpapangsyon lahat. Nagtutulungan. Gaya ng isang makina. Ang isang makina ay maraming parts. Maraming parte. Kahit yung maliit na parte ng makina, pag hindi po gagana, problema. Yun ngang yung ano ba yung sa nag-aano ng init, Doc, sa may
sa yung may kolan pag mainit na, siya yung nagbubukas. Ano ba yung Lemuel? Thermostat ng sasakyan. Maliit lang yon, pero pag hindi gumada, mag-overheat ang sasakyan. Kaya nasubukan ko nang nag-overheat, sumabog doon sa Kalasyaw, inabutan ako. Hindi lang nag-function kasi sira na yung thermostat. Buti na lang napatay ko kaagad. Sisirain niya lahat. Malit lang na bagay. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, ang body of Christ, tayo ay dapat mag-function tayong lahat. UFW, UFM, UFY, yung mga cadet, yung mga sunshine kid natin, FCM, dapat mag-function lahat. May magagawa tayo mga kapatid. Sumunod, by being equipped to serve by my pastors, sa pamamagitan ng pagsasanay upang maglingkod kasama ng aking pastor. Salamat sa Diyos kasi alala nyo noon, pag may conference, wala akong kasama. Pag may gathering, wala akong kasama. Sa totoo lang, noong panahon na yon, nahihiya ako. Pero salamat, ang dami ng nag-response. Mayroon tayong, ilang yung Bible School students natin, Madam Maricar? 7. Pero mayroon na tayong license dito na ETP, authorized to preach and teach na 8 sila. Kaya nga sa mga, pag may mga gatherings, may mga lakad, marami na akong kasama. At salamat sa Diyos. Sa mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 12, sabi po diyan, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos kasi marami ng worker ang Balangay. Pag MTP, conference, convention, actually nung last convention, ang dami. Isa ata ang Balangay na pinakamaraming umaten. Ilan tayo noon, Madam Maricar? Ang dami natin eh. Sila Madam Marlita lang, ilan sila sa pamilya? 3 ba? 4? Yung pumunta. 4 kayo sa pamilya nyo lang. Si Maricar na pamilya, si Marjed na pamilya, kaming lahat. Ang daming pumunta. Pero mga kapatid, napakahalaga po na bawat isa sa atin ay dapat makipagtulungan po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Sumunod, by developing a servant's heart, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pusong mapagpakumbaba. Mga kapatid, nawa lahat ng miyembro magkaroon tayo ng ganito. Yung mapagpakumbabang puso. Salamat sa Diyos kasi hindi tinitignan yung lagay ng tao, yung buhay, yung status, yung profesyon. Katulad ng sinabi ko kanina, yung pagpapakumbaba. Sa kabila ng marami sa inyo ang talagang professional, may matataas na degree, pero nandun pa rin yung servant's heart. Sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 8, sabi po diyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin
hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Alam na alam natin mga kapatid, grabe ang dinanas ng Panginoon. Pang-aalipusta, pang-iinsulto lahat. Pero sa totoo lang, pwede niyang tirisin lahat ng nag-insulto sa kanya. Yung gumawa sa kanya ng masama, kanyang bumawi o kaya niyang, sa totoo lang, pwede naman siyang mawala doon agad-agad eh. Yung biglang mawawala na lang, kaya ng Panginoon na maging invisible. Alala niyo yung kay Peter, nung nilabas siya sa bilangguan, di ba? Nawala na lang yung anghel. Pero dati kasama niya na lumabas. Bigla na lang. Si Pedro, hindi na malayo ng mga tao. Pwede namang gawin ng Panginoon yon. Pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba mga kapatid, tiniis niya ang lahat. Pero ginawa niya yon para sa kapakanan po natin. Kaya pang-apat, dito na po tayo magtatapos. Last, I will support the testimony of my church. Pangangalagaan ko at susuportahan ang magandang imahe ng aking simbahan. Pangalagaan po natin mga kapatid yung magandang imahe ng ating church. Kaya pagsikapan po natin, kasi sa totoo lang mga kapatid, kung may nadawit dito, na drug lord, sinong nakakaya ang church? Kung mayroon ditong manginginom, tapos pag nalasing, nagwawala dyan, sinong nakakaya? Ay membro ng Balangay Foursquare Church yan. Apektado lahat. Kaya nga mga kapatid, kailangan daw nating pangalagaan at suportahan yung magandang imahe ng ating simbahan. Una, by attending faithfully. Sa pamamagitan ng pagsisikap ko sa aking pagdalo. Pagsikapan po natin mga kapatid. Parang naulit dito pero binibigyang diin. Pagpapakita pala ng magandang ng suporta natin sa ating church. Kailangan po tayong umattend faithfully. Pagsisikap sa aking pagdalo. Sa mga taga-Hebreo, Kabanatang 10, talatang 25, sabi po diyan, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon sa church tuwing Sunday. Napakahalaga yan sa Panginoon, mga kapatid. Sumunod, by living a godly life. Sa pamamagitan ng aking makadiyos at malinis na pamumuhay. Ipapakita natin yung suporta natin sa church at napapangalagaan natin yung testimony ng ating church kung namumuhay po tayo ng malinis at makadiyos na pamumuhay. Ibig sabihin, kung alam natin na apektado ang pangalan ng Panginoon, huwag na nating gagawin. Huwag na natin gagawin. Malala niyo yung kwento ko mga kapatid? Meron po akong mga barkada dyan sa San Carlos City. Yung mga, yung iba tambay dyan sa palengke ng San Carlos. Medyo mga siga-siga din dyan sa San Carlos. Mga barkada ko. Minsan napadaan po ako, nag-iinuman sila sa loob ng palengke. Tapos nakita ko, ay pastor, daan ka muna. Ay, pasensya na kayo. Kasi, alam niyo naman, hindi ako umiinom. Pero yung isa, kumuha kaagad ng coke sa tindahan. Alam ko, pastor, alam namin hindi ka umiinom. Pero dito ka lang, upo ka lang. Pagkwentuhan tayo. Coke, yung para sa'yo kung ayaw mo nito. Mga kapatid, palengke po yun, daming dumadaan. Kung umupo ako doon, total hindi naman ako umiinom, coke ang iniinom ko,
Ano na lang ang sasabihin ng iba kung makita ako? Pero kailangan kong mapangalagaan yung aking pangalan bilang pastor. At sa mga baka mamaya hindi nila ako nakita ng malapitan, malayuan. Si pastor yun nakikipag-inuman. Ay lalo't, katulad ko kanina, baka mamaya may mga gossip, may mga, di ba? Pag magsalita, yung pinag-aralan natin, at tayo masyadong malabir, lalo't wala namang Kaya alam nyo mga kapatid, pasensya na kayo sabi ko. Maraming salamat doon sa pero hindi ako magtatagal kasi nagmamadali ako. Meron akong appointment, sabi ko. Sige pastor, salamat din. Sabi, naintindihan ako, diniretsa ko. Kasi once na pinagbigyan ko, ano ang mga susunod? Hindi na sila maniniwala sa akin. Kaya nga mga kapatid, by living a godly life, pagka-Diyos at malinis na pamumuhay. Sa mga taga-Filipos, kabanatang 1 hanggang 27, by living a godly life, mayroon pa akong kwento, naikwento ko na uulitin ko. Mga kapatid, malala nyo yung nasa landbang ako, tapos pumunta ako sa CR, kumakatok ako, pero may tao, inantay ko. Tapos nung lumabas, bata, mga 5 o 6 na taong gulang. Batang babae kasi isa yung CR dati sa landbang Ngayon inalis na kasi. Yung mga senior lang ang pwede. Mayroong panlalaki doon, yung urinal. Tapos may bowl. Pagdaan ko, kasi nauuna doon sa tapat ng pinto yung bowl, yung bata, hindi niya binuhusan. Pero doon ako umihi. Alam niyo ba na binuhusan ko? Kahit hindi ko dumi yun? Bakit? Kung lumabas ako, may naghihintay na naman sa akin na tao. Pero adult, professional, kilala ko. Tapos, lumabas ako na hindi man lang binuhusan. Iisipan ba nila? Hindi naman nila naabutan yung bata? Sinong iisipin? Walang iba kundi ako. Kaya mga kapatid, anong lesson? Kailangan tayong maging maingat. Kailangan tayong maging maingat. Sumunod, last na ilustrasyon ko, kwento. Noong kumuha po ako ng materialis ni Doc, isagad mo, sabi ko, doon sa Coco Lumber, kasi malaki yung kinailangan, halos isang truck na isang elf. Isagad mo, sabi ko doon sa tindera. Nag-canvas ako, doon ang pinakamababa, pero pinabawasan ko pa ng 3 pesos per board feet. Marami yon. May na-minus po ako na 6,000. Doon sa pinabawas ko. Although mababa pa rin. Pastor, di bali yung ilalagay kong presyo, alam niyang pastor ako kilala niya ako. Yung ilalagay kong presyo, yung running price, pero sa bagay, mababa na dito. Tapos yung 6,000, sa inyo na lang. Sabi ko, hindi pwede. Kung ano yung nabawas ko, ibawas mo pa para makaminos. Kung pinatulan ko yon, sasabihin, ay, pari-parehas pala, kahit mga pastor, kahit mga kontraktor sa DPWH, pari-parehas din pala sila. Ang pastor pala, katulad din ng mga congressman. Kaya nga mga kapatid, by living a godly life, ingatan natin ang ating buhay, ang ating pagkatao bilang mananampalataya. Sa mga taga-Filipos, kabanatang 1, talatang 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Ano yung word? Pagsikapan. Diyan Pangasinan, gawan tayo kunoy ang gaay nayarian tayo. Pagsikapan nating mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban
ang pananalig sa magandang balita. Pagsikapan. Mga kapatid, alam nyo, isang napakagandang buhay na dapat ipamuhay po natin yung pagiging Kristiyano natin. Sinabi ko doon sa lamay nung last night, ano ba yung Kristiyano? Ang Kristiyano po mga kapatid, ang root word ng Christian ay Christ. Kristo. Kaya nga, Kristiyano, tao na may Kristo sa kanyang buhay, ang tawag Kristiyano. Kaya Christian. Kaninong pangalan yung daladala natin? Diba? Pangalan ni Kristo. Kaya kung gumawa tayo ng masama, may nakita sila na hindi maganda sa buhay natin, sinong mapapahiya? Ang Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ingatan po natin yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Sumunod, by giving regularly. Sa pamamagitan ng aking palagi ang pagbibigay. Sa unang mga taga-Korinto, Kabanatang 16, talatang 2, ngayon ko lang sasabihin ito kasi galing sa national itong message na ito. Alam nyo naman, talagang pagdating sa tithes and offering, medyo ako dyan. Pero salamat kasi yung mga kapatiran, yung mga leader natin, tayo dito, hindi problema yan. Pero dahil kasama yan sa natin, babasahin ko. Sabi dyan, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Bawat isa maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. Sa Malakias, Kabanatang 3, talatang 10, sabi po dyan, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ang aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Take note. Ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Mga kapatid, minsan may pastor po na nagtanong sa akin. Sabi niya, kasama sa division. Kasi nung nakita niya yung church, na-amaze talaga siya. Wow! Sabi niya, grabe pastor. Pero sabi ko sa kanya, ito yung sekreto. Sabi ng pastor na yun sa akin, pastor, pwede ba na-invite kita na maging speaker sa church namin? Pero sa totoo lang, nireject ko. Hindi ako pwede. Pero alam ni Maricar ang dahilan kung bakit nireject ko. Kasi tayo na mga pastor, tayo mga leader, dapat nakikita sa atin. Nakikita sa atin. At salamat sa Diyos, ito yung testimony ko sa mga ibang church kasi talagang tinatanong ako, anong sekreto pastor, bakit ang balangay ay pagdating sa financial ay talagang hindi problema? Nasubukan nila kasi ang Diyos kung sino siya. Buhay yung sinabi niya na ibubuhos niya ang sobra-sobrang pagpapala. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid yung nagtanong, alam mo sa balangay, kung sino yung sobra-sobra ang pagpapala niya, sila yung mga pamilya na masunurin sa Diyos. Kaya mga kapatid, bilang miyembro ng Balangay Foursquare Gospel Church, sana mga kapatid, makita natin yung bahagi natin, yung covenant natin, yung pakikipagtipan natin, yung pangako natin bilang miyembro ng simbahang ito. Una, pangangalagaan ko at iingatan ang pagkakaisa ng aking simbahan. Pangalawa,
Makikiisa ako at makikibahagi sa lahat ng gawain ng aking simbahan. Pangatlo, paglilingkuran ko ang mga gawain ng aking simbahan. At pang-apat, pangangalagaan ko at susuportahan ang magandang imahe ng aking simbahan. Purihin ng Diyos, hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Church membership code. Hallelujah. Mga kapatid, dahil ito po ay pakikipagtipan o covenant, after po ng song, ay manunumpa po tayo. Itataas po natin ang ating kamay at sumunod kayo sa akin sa panunumpa. Tayo po mga kapatid ay yumuko, tumikit, habang umaawit yung ating mga musician. Umarap po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At naniniwala ako na kung bakit nandito ka ngayon, kung bakit kabilang ka sa Balakay Municipal Gospel Church, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kung bakit dito ka dinala, gagamitin ka ng Panginoon sa simbahang ito. May layunin ng Diyos sa iyo, sa buhay mo. Hallelujah. Christmas,
Yung tema natin mga kapatid, ang pagkikipagtipan natin sa ating simbahan. Pwede pong pakitaas natin ang ating mga kamay. At pangako po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbigkas ng mga katagang ito. Makikipagtipan ako sa aking simbahan. Ang Balangay Foursquare Gospel Church. Pangangalagaan ko at iingatan ang pagkakaisa ng aking simbahan. Makikiisa ako at makikibahagi sa lahat ng gawain ng aking simbahan. Paglilingkuran ko ang mga gawain ng aking simbahan. Pangangalagaan ko at susuportahan ang magandang imahe ng aking simbahan. Panginoon, kasihan mo po ako. Amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay dumako sa pagbukas na panalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat ngayong umaga. Dahil nakipagtipan ang iyong mga anak sa iyo, Panginoon, bilang miyembro ng Balangay Foursquare Gospel Church. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na makapamuhay ayon sa naisip mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na magampanan namin ang aming tungkulin bilang miyembro ng Balangay Foursquare Gospel Church. Tulungan mo po kami na hindi po masira ang pangalan ng aking simbahan sa pamamagitan po, Panginoon, sa pamamagitan namin. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak. Itanim po sa puso nila, Panginoon, yung pagpapasakop at pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung inuna ka namin, uunahin namin ang kalooban mo sa aming buhay, ipagkakalob mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin. Kaya Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Lahat ng mga ama na narito, hindi po madali ang maging ama. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Protektahan mo sila. Pagpalain mo ang ginagawa ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga plano, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Tuparin mo, Panginoon. At Lord, lahat ng mga ama na narito, sila, Panginoon, ang inatasan mo para maging pastor ng pamilya. Sa pamamagitan nila, Panginoon, gamitin mo sila na mapangalagaan ang kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak na madala sa iyong panan. Upang sa susunod na henerasyon ng kanilang mga henerasyon, patuloy ang kanilang angkan na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga lahat ng tatay. Naririto rin ang mga ina, mga ilaw ng tahanan. Paglingtingin mo, Panginoon, ang kanilang ilawan. Tulungan mo ang mga nanay, Panginoon, lalo na sa pangangalaga sa pamilya, sa tahanan. Hindi po madali, Panginoon. Pero alam namin, nasasamahan mo sila, tutulungan mo sila upang maging maayos ang buong sambahayan at maging maayos ang buong pamilya. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanay. Pagpalain mo ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lord, i-grant mo ang ambisyon, pangarap ng mga nanay
na mapabuti ang kanilang mga anak, ang buong pamilya nila. Naririto rin, Panginoon, ang mga anak, mga kabataan, mga bata. Lord, tulungan mo po sila. Una sa lahat, tulungan mo sila na maging masunurin sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, na magpasakop sa inyo. At tulungan mo sila, Panginoon, na gawin lagi ang naisip mo sa kanilang buhay. Lord, marami silang ambisyon, pangarap. I-grant mo, Panginoon. Tulungan mo sila lalo sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Tulungan mo sila pagkatapos. I-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan. At Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na ang mga kabataan ito magiging maganda ang kanilang buhay. Yung mga nag-aaral ng trabaho, yung mga nagtatrabaho na, continue to bless them, O God. Pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat po, yung mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa, Lord, yung mga nanonood, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa. Ikain mo ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, na magiging maayos ang lahat dahil sasamahan mo kami, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat sa iyong gagawin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi na Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng aming pagpapalagay. Thank you po, Pastor. Minsan pa mga kapatid, ibalik po natin ang kataas-taasang pagpuy at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa nga po matagumpay ng palakpak para sa ating Diyos sa buhay, awitin po natin